may dalawang tao. Yung isang tao is lagi lang siya nakahiga, maghapong tulog. Literal na hapon na siya gigising. Let's say sabihin natin 1 p.m. na siya gigising, 3 p.m. minsan nga ang malala 4. Diba? Tapos wala siyang ginagawa. Nakahiga lang siya pagkagising niya. Scroll sa social medias, gamitin yung cellphone, ganun lang. Tapos, ayaw pa niyang nahihirapan siya. Ayaw niya mag-gym. Mas mas maganda pa daw na sa bahay lang. Ayaw niyang lumabas kasi tinatamad dyan tumayo. Ang malala, kain lang siya ng kain. Yung isang tao naman, siya naman yung tipong taong 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m. gising na siya para mag-gym, para mag-meditate, or mag-workout, or mag-edit ng mga video. Yung isang tao naman, ginagawa niya yun kahit ayaw niya na. Ginagawa niya pa rin yung isang bagay kahit masakit, kahit maraming pain. Kasi alam niya doon siya magiging successful, doon niya ma-achieve yung mga goals niya. Plus, gusto rin niya ginagawa niya. Yung isa naman, as itong isang tao to, mahal niya mag-workout. Gusto niya lagi mag-workout. Balikan natin sila after 1 year. Sa tingin niyo, yung dalawang taon, sa tingin niyo, sino magiging successful sa kanilang dalawa? Siyempre, yung laging maaga gumising. Yung ginagawa yung bagay na yun kahit ayaw niya na. Yung ginagawa yung isang bagay na yun kahit tinatamad siya, ginagawa niya pa rin. Siya yung magiging successful. Karaniwan kasi, ang mali ng mga tao is masyado silang tamad. Okay? Na parang nagpapatalo sila sa katamaran nila na, okay, bukas ko na gagawin yan. Okay, bukas ko na gagawin yan. Bukas ko na, hanggang wala na silang nagawa. Bukas na lang, bukas, wala namang nagagawa. Okay? Yun yung karaniwang mali ng mga tao. And, ang mga isa pa sa mga mali ng mga tao is, sobrang late nilang gumising. Okay? Kasi, sa isang araw, 24 hours lang naman tayo meron eh. So, gigising sila, 3 p.m. na. So, ilang oras na lang sila para mag-grind, para mag-workout. 'Di ba? Plus, pag may gagawin pa sa bahay, ilang oras na lang. 'Di ba? Wala na silang oras para gawin yung mga kailangan nila, gawin yung pag-workout, mag-edit. So, ang nangyayari, ang nagiging thinking nila is, bukas ko na gagawin to. May bukas pa naman. Let's say, bukas ko na gagawin to kasi wala na akong oras ngayon eh. Babawi na lang ako bukas, tapos puro bukas, wala na nagagawa. Which is mali. Kasi pag puro ko ganun, walang mangyayari sa'yo. Puro ka lang isip na, siguro, bukas gagawin ko na to, promise. May pa-promise pa, pero wala namang nagawa. 'Di ba? Ang ano kasi mga pare, ang kailangan kasi natin gawin dyan, para maging consistent tayo is, gawin mo lang yung isang bagay na yun, kahit ayaw mo. Kahit nahihirapan ka, gawin mo pa rin. Kasi once na ginagawa mo yung isang bagay na yun, doon ka magiging successful eh. 'Di ba? Kahit naantok ka pa, babangon ka para mag-workout. Kahit inaantok ka pa, babangon ka para mag-edit. Doon mo makukuha yung success mo eh. Kapag ginagawa mo siya. Plus, yung pagiging masyadong perfectionist nyo. Kasi pag masyado kang perfectionist, lalabas yung katamaran mo. Kasi for example, ang dami mong iniisip sa utak mo, ang dami mong plano, pero lahat yung wala kang nagagawa kasi masyado kang perfectionist. Gusto mong pinapatagal. For example, upload ka ng video, isang video sa isang buwan. Sa tingin mo, ma-achieve mo yung successful doon? Sa isang video, isang buwan ka lang mag-upload? Siyempre hindi, di ba? Plus, kailangan i-trick natin yung utak natin. For example, ako babangon lang ako. Kasi babangon lang ako, tapos tutulog na rin agad ako. Pero, i-trick mo siya na, pagkabangon mo, gagawin mo na agad lahat ng bagay na pwede mong gawin. Mag-workout ka na, mag-edit ka na, hanggang magising yung utak mo. Plus, implement nyo yung 1, 2, 3, go. Okay, sobrang effective nito. Lalo na sa akin. Sa akin, ginagawa ko na yan eh. 1, 2, 3, go. Diba, nakahiga ako. 1, 2, 3, bangon. Sobrang effective niya, yung 1, 2, 3, bangon. Okay? Plus, coffee. Okay? Pagkagising ko, 1, 2, 3, bangon, naghihilamos agad ako. And then, nagko-coffee ako. Para magising yung diwa ko. Sobrang effective na gantong routine, mga pare.
And then, lalo pa nag-workout, kapag uwi mo, sobrang sarap sa pakiramdam kasi alam mong natapos mo na agad yung unang task mo. Pero it doesn't mean na nakapag-workout ka na, matapos na agad yung araw mo, hihiga ka na lang at maghapon ka na lang nakatenga, maghapon ka na lang tulog. Hindi. Kailangan pag uwi mo, maligo ka. After mo maligo, mag-edit ka, gawin mo yung mga bagay na ikakasuccess mo, mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Kasi lahat ng magandang ginagawa natin is nagpapatong-patong yan eh. Okay? Pag nagpatong-patong yan, dadating yung araw na magiging success ka eh. Dadating yung araw na makukuha mo yung gusto mong makuha. Okay? Kaya kahit ayaw mo, ituloy mo lang. Okay? Lagi ito sinasabi sa lahat ng video ko eh. Okay? Kapag nahihirapan ka sa daan na ginagawa mo, for sure, kapalit niya yung si success. Tumiretso ka lang kahit nahihirapan ka. Daming challenge for sure kasi pag pupunta ka sa daan na gusto mong daanan, maraming challenge yan. Halo-halo challenge niyan. Pahirap na pahirap. Una, madali pa yan. Pag next, madali pa yan. Next, pahirap na pahirap. Bilang dadali, pahirap na pahirap. Rumble-rumble yan. Okay? Kahit nakuha mo na yung goal na gusto mo makuha, for sure, meron ulit panibagong challenge dyan. Kasi challenge is, ano yan eh. Lagi-lagi yan eh. Challenge, hindi nawawala yan eh. 'Di ba? Pain hindi nawawala 'yan, 'di ba? Kasi yung pain normal lang 'yan. Okay? Kaya pag ayaw mo sa ayaw mo mahirapan, mag-isip-isip ka na. 'Di ba? Kasi kung ayaw mo mahirapan, bakit? Kasi gusto mo mag-successful, pero ayaw mo mahirapan, may mali sa'yo. Try mo mag-meditate, 'di ba? Kung ayaw mo mahirapan, try mo mag-meditate, try mo mag-reflect sa sarili mo. 'Di ba kung tamang pat na ba yung ginagawa mo? Kasi kapag nadaan ka sa daanan, walang challenges, walang challenge na dadating, may mali eh. Bakit walang challenge na punti? Bakit walang challenge na nadating? Kung tamang path yung tinatahak mo, 'di ba? Syempre may maling challenge, may mali ka na diyan. Mali na yung tinatahak mo kasi wala nang challenge eh. 'Di ba? Puro dali na lang eh. 'Di ba? Ang tamang path na tinatahak mo is puro challenge. Kasi sa bawat challenge na yun, doon tayo lumalakas, doon tayo nag-grow. Okay? Kaya, huwag kayong matakot challenge. Embrace nyo yung challenge. Pag may panibagong challenge, maging thankful kayo kasi, ibig sabihin, nasa tamang path kayo. Okay? Kaya laging tatandaan, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan.